Ikaw talaga, love. Napaghahalata na ang hilig mo. Natahimik ka. Hindi kasi kaya na maghintay na hindi yan maipasok sa akin. Baby naman, alam mo namang hindi ko kayang gawin yan. Sige, after mo nalang mga anak tayo magpakasal. Muling malakas na tawa ang pinakawalan ni Daisy. Kinulong ko ang mukha niya sa palad ko at sinakop ko ang bibig niya para matigil na siya sa pagtawa. Umungol si Daisy na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Hinaplos ko ang mukha niya sa pamamagitan ng likod ng palad ko. Yubuko ako at tinampian ko ng mabilis na halikan labi niya. Hating gabi na, hindi pa ako dinadalaw ng antok. Nakaupo ako sa kama at nakasandal ang likuran ko sa headboard. Payapang natutulog sa Daisy sa tabi ko. Hinaplos ko ang may kalakhan niyang tiyan. I can't wait to hold you in my arms, baby. Huwag mo masyadong pahirapan si mommy, ha? Sambit ko habang marahan kong hinahaplos ang tiyan ni Daisy. Muling umungol si Daisy at dahan-dahang iminulat ang kanyang mata hanggang sa tuluyang naka-adjust sa liwanag. Kuya ta, sumasakit ang tiyan ko. Baka manganganak na ako. Natulala ako kay Daisy. Biglang nanigas ang katawan ko at pinanlamigan ang pakiramdam ko. Muling umungol si Daisy na nagpagising sa diwa ko. Shit, anong gagawin ko? Mura ko. Napalakad-lakad ako sa silid namin at hindi ko malaman ang gagawin. Tandang David, ano ba? Magpapalakad-lakad ka na lang ba dyan? Bilhin mo na ako sa ospital. Baka dito pa ako mapaanak. Singhal niya sa akin at mariin na sinambit ang pangalan ko. Pinalalakihan niya ako ng mga mata na ikinabalik ng ulirat ko. Nakalabas kami ng silid at pasigaw kong isa-isang tinawag ang mga kasama sa bahay. Kaya nagsilabasan ang mga ito at nakaabang na sa ibaba ng hagdanan. Get ready to car. Manganganak na si Daisy. We are going to use the lift pababa dyan. Get ready, everything we need. Sigaw ko sa mga taong nasa ibaba na nakatingala sa amin. Pinindot ko ang button ng lift pababa at nang bumukas ito, may pagmamadali akong pumasok. At nang tumunog ang hudyat na nasa ibaba na ako ng bahay, saka ko napagtanto na naiwan ko si Daisy sa itaas sa sobrang kaba at pagkakataranta ko. David Jimenez, ako ang manganganak, bakit iniwan mo ko dito? Magaling kang mambuntis, ngayong manganganak na ako, natataranta ka. Sigaw ni Daisy mula sa itaas. Nagtawanan ang mga nasa harapan ko na nakaabang sa labas ng lift. Naitikom nila ang kanilang mga bibig nang tinignan ko sila ng masama. Dumb asshole, I murmured. Tinakbo ko ang hagdanan paakyat sa ikalawang palapag kung saan iniwan si Daisy. Nang makarating ako sa harapan niya, pinalo niya ang braso ko at muling napahawak sa tiyan nang sumakit ito. Hinaplos-saplos ko ang tiyan niya. Inalalayan ko siyang makapasok sa lift. Sorry, boo. Sambit ko na makaupo na kami sa sasakyan. Hurry up, run. Don't drive faster. Tumigil ka nga, David. Baka sa kakamadali mo kay Kuya Ron, maaksidente tayo. Napapakamot ako sa ulo ko sa mga nagagawa kong pagkakamali ngayon. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang kaba at pagkataranta. Pinasil niya ng mariin ang kamay ko nang muling sumakit ang kanyang tiyan. Pinagpapawisan ako ng husto, kahit malamig, sa loob ng sakyan. Dumb traffic! Find another way! Nang sulipan ko si Daisy, pinaliliitan niya ako ng mga mata at kinurot ang braso ko. Isang mura mo pa, kuya ta. Bababa ako ng sakyan at lalakarin ko dalang ospital. Sorry na, baby. Kinabi ko siya palapit sa akin at tinaplos kong muli ang tiyan niya. Hindi ko alam kung paano maiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Nang makarating kami ng ospital, nakipag-away ako sa mga nandoon na ang babagal kumilos. Alam ko na ang pakiramdam ng mga kwento ni Justin noon nang manganganak ang asawa nitong si Eliza at pinagtawanan ko lang noon. Ipinilit ko ang sarili ko na samahan si Daisy sa loob ng delivery room kahit ayaw nila akong payagan. Isang oras pa lang simula nang dumating kami sa ospital ay sinabi ng doktor na manganganak na si Daisy. Boo, I love you. Hold my hand and squeeze it kapag nakakaramdam ka ng sobrang sakit. Ilang sandali pa sunod-sunod ang pagsakit ng tiyan ni Daisy. Pakiramdam ko papanawan ako ng ulirat habang nakikita ko siyang hirap na hirap. Namumuti ang kamay ko tuwing humihigpit ang hawak niya. Pinagdikit ko ang noo namin. Big push, Mrs. Jimenez. Isang malakas na palahaw ng sanggol ang pumuno sa loob ng delivery room. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko na makita ang baby namin ni Daisy. Laking gulat ko na muli magsalita ang doktor. Another big push. Nagkatinginan kami ni Daisy at muling malakas na palahaw ng isa pa naming baby.
Natulala ako habang pinagmamasdan ko ang isa pang sanggol na hawak na ng isang nurse. Muling sumakit ang tiyan ni Daisy na nagpatulalang muli sa akin. Another big push. You're having triplets. What the hell? I can't believe it. We have triplets. Malakas kong sigaw na ikinatingin sa akin ng lahat ng tao sa delivery room. No, cousin. Mr. Jimenez. Sorry. Halos pabulong at mautal-utal kong sambit. Pinupog ko ng halik ang buong mukha ni Daisy. Nag-uumapaw ang kaligayahan ko ngayon. Hindi ko akalain na magkakaroon kami ng 3 anak. Jimenez triplets na lahat ay lalaki. My pride and joy is visible on my face. I love you, boo. Nawala ng malay sa Daisy na ikinasigaw ko ng husto ko at umalahaw ako ng iyak sa pag-aakala kong mawawala si Daisy sa akin. Ano ba? David Jimenez? Gusto kong matulog. Pagod na pagod ako. Bakit ka ba sumisigaw at umiiyak dyan? Ikaw kaya ang mga anak ng 3 kung hindi ka mapagod? Singhal ni Daisy sa akin na ikinatawa ng mga taong kasama namin sa delivery room. Nag-init ng gusto magkabila kong tenga. Pakaramdam ko'y nagbabaga ang buong mukha ko. Bigla ako nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa mga pinaggagawa ko. Sorry baby, I love you. Inangkin ko ang labi niya ng mabilis. Nag-uumapaw ang kaligayahan namin nita. Hanggang ngayon, hindi kami makapaniwala na 3 agad ang anak namin. Love, kaya naging 3 yan kasi wala ka nang ginawa kundi araw-arawin ako ng mahaba mong patola. Baka susunod na magbuntis ako 4 na. Sambit ko at ngumisi ako sa kanya. Kanina pa si David na nakatitig sa triplets na nasa hospital strollers sa tabi ng kama ko. Ang silid ko sa ospital na mas maganda pa sa hotel room. Maluwang ito, may sariling refrigerator, may TV at may isa pang kama para sa magbabantay sa akin. Meron din itong mahabang sofa na nasa tabi ng malaking bintana na gawa sa salamin. Mananatili pa ako ng 2 araw sa ospital. Love, may naisip ko na ba na pangalan sa kanila? Isa lang naisip namin noon na pangalan para sa lalaki. Aaron Jimenez ang pangalan na gusto namin noon sa magiging anak namin na lalaki. Ngayon, na naging 3, kailangan naming umisip ng 2 pa. Axel and Alec Jimenez. Do you like it, boo? Oo, love. Ang ganda. Saan mo nakuha yan? Ang Aaron ay pangalan ng daddy ni David. Kaya yun ay pinangalan namin sa isa sa triplets. Umisi ito na ipinagtaka ko. Sa kauna-unahang porn na pinanood ko nung kabataan ko. Sambit ni David. Napaawang ang labi ko. David Jimenez, papangalanan mo ang anak natin galing sa malaswa mong gawain. Gagawin mo bang porn star ang 2 sa triplets? Nalalaki ang mga mata ko sa inis na nararamdaman ko kay Ta. Lumapit siya sa akin at niyakap agad ako. Ilang beses niyang hinalikan ang buhok ko. Napasingap ako nang bumaba ang halik niya sa baba ng tenga ko. Ta, kakapanganak ko pa lang, tigilan mo yan. Lumayo siya ng bahagya sa akin. Umupo sa gilid ng kama. Hinawakan ang kamay ko at dinala sa labi niya. Baby, hindi ko alam kung gugustuhin pa kitang mabuntis muli. Nang makita ko ang pinagdaanan mo kanina, pakiramdam ko, mawawalan ako ng ulirat. I wanted to take the pain from you pero wala akong magawa kundi ang hawakan ng kamay mo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, I prayed. I love you so much, Daisy Ramirez Jimenez. Huwag ka na magalit. I was just joking about the names. The names are from my favorite books. Do you like it? Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko sa mga sinambit niya. Ibang-iba na talaga ang kuyata na kilala ko noon sa kuyata sa harap ko ngayon. Mahal na mahal din kita, Tandang David, ng buhay ko na may malaking patola. Mabilis kong pinahid ang luha ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Baby naman, love na lang. Huwag ng kuyata o Tandang David. Baka pati mga bibis natin, yan din ang itawag sa akin. Hindi ko napigilan ang mapabungis-ngis at sa panggigigil ko, kinagat ko ang pagitan ng tenga at balikat niya. Nang kubalas ako sa pagkakayakap ko sa kanya, ngumisi ako. Mabilis niyang kinulong ang mukha ko sa palad niya at siniil ako ng isang maalam na halik. Bro, kakapanganak pa lang ng asawa mo. Pagpahingahin mo naman. Sabay kaming napatingin sa pintuan at sunod-sunod na nagsipasukan ang mga kaibigan ni David na sila Justin, Charles at Simon, at sina Eliza at Avery. Oh my God! Triplets!
Malakas na dili ni Eliza at Avery. Mukhang naingayan ang triplets kaya sabay-sabay na nangunot ang mga noo nito na ikinatawa namin lahat. Manang-mana sa daddy sa kasungitan. Bulalas ni Eliza. Baby, you talk too much. Sambit ni Justin at kinabig sa Eliza sabay pulupot na isang braso nito sa bewang ni Eliza. Ganun din ang ginawa ni Charles kay Avery. Magkakaibigan talaga sila. Sa isip ko habang pinagmamasdan ko sila. Ganyan na ganyan din si David sa akin. Laging nakapulupot na animoy takot na mawala ako sa tabi niya at paningin niya. Congratulations, David and Daisy. Kung sa amin kambal, sa inyo triplets. Nakakatuwa naman. Sambit ni Eliza. Oo nga, nakakatuwa at kamukhang-kamukha nila si David. Bakit ganun mga anak natin, mga Xerox copy ng mga daddy nila? Tayo nagpakahirap na magdala sa loob ng 9 months. Wala man lang nakuha sa atin. Sambit ni Avery na ikinatawa namin lahat. Napatingin ako kay Simon na tahimik na tahimik. Nakakapanibago dahil ito ang madaldal sa apat na magkakaibigan. Napatingin kami lahat sa pintuan ng bumukas ito at bumungad si Amy na naka-uniform pa na pang nurse. Biglang namula ang pisngin nito dahil sa kanya kaming lahat nakatingin. Late na ba ako? Sambit niya at tumikim. Napangisi ako at may naisip akong kalokohan. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa nakasimangot at hindi nagsasalita ang isang tao dito. Mukhang ikaw ang kailangan. Sambit ko at inginuso ko si Simon kay Amy na ikinasimangot nito. Mukhang nag-away na naman ang dalawa at alam ko na kung sino ang dahilan. Lumapit sa akin sa Amy at hinalikan ako sa pisngi at yumakap sa akin. Magkaaway kayo? Bulong ko kay Amy. Huwag mo nga ako asarin sa babaerong yan. Masama ang pakiramdam ko, ilang araw na. Balik niyang bulong sa akin at nang kumala siya sa pagkakayakap sa akin at matuon ng pansin sa mga bata, nanlaki ang mata niya. Tumayo itong bigla at hinawil si David na nakatayo sa malapit sa triplets. Napailing-iling sita at lumapit sa akin at masuyong hinawakan ng kamay ko. Oh my God! Triplets! Bulalas ni Amy na ikinatawa ng lahat. Pareho sila ng reaksyon nila Avery at Eliza. Lumapit si Eliza sa kapatid nito at hinalikan si Amy sa pisngi. May sakit ka ba, Amy? Namumutla ka? Sambit ni Eliza at dinama ang noo ni Amy. Nang sulyapan ko si Simon, nakita ko sa mata niya ang pag-aalala. Lumapit ito kay Amy. Hinila nito sa Amy at nagmarchang palabas ng silid ko. Lumingon si Amy at kumaway sa amin. Ay, pag-ibig. Pag tinamaan sino man, walang matigas na bato sa matinik na bilyonaryo. Sambit ko. Malakas na tawanan ang maririnig sa buong silid ko. Sabay-sabay na pumalaho ang triplets na nagpatigil sa tawanan. Natatarantang lumapit si David sa tatlo at hindi malaman kung sino ang dadamputin. I need 3 anis for them. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Ibigay mo sa Aaron sa akin. Lumapit sila, Eliza at Avery at binuhat sina Alec at Axel. Ilang sandali pa muling nakatulog ang tatlo. Nang sulyapan namin sina David, Justin at Charles, nakatitig ito sa amin at makikita ang sobrang pagkamanghas sa mga mata nila. Mother's love and care. Sambit ni Eliza. Nang magsiuwi ang mga bisita namin, kinuha sa akin nita si Aaron. Sumayad ang kamay nito sa dibdib ko. Alam ko sinadya niyang gawin kaya kinurot ko siya sa tagiliran. Oh, naman, ano bang ginawa ko? Nagmamaang-maangan ka pa dyan, tandang David na mahilig. Sambit ko at ngumisi ako sa kanya. Nang mailapag niya si Aaron, nagmadali siya lumapit sa akin. I'm going to punish your lips every time you call me tandang David. Hinawakan niya ang bato ko at mariin niyang inangkin ang labi ko na tinugon ko naman agad. Nang bitawan niya ang labi ko, ay ngumisi akong muli sa kanya. Tandang David, tandang Dave. Muli niyang pinarusahan ang labi ko ng isang maalam na halik na gustong-gusto ko. Ang malambot at mapagparusan labi niya na kinahuhumalingan ko mula noon hanggang ngayon. Anong ginagawa mo dito, ta? Sinabihan ka na nila na bawal kang pumunta dito dahil baka hindi matuloy ang kasal natin. Hindi ko kayang malayo sa kanya kahit ilang gabi lang. I can't sleep without her by my side. 5 araw na siyang nasa bahay nila Justin dahil sa kasabihan nila na kailangan hindi magkita ang groom at bride bago ang kasal. And I hate it. Ilang beses na ako nagtangkang puntahan siya sa silid niya na lagi akong hinaharang ng kapatid ni Eliza na si Amy, ang babaeng tigre.
Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon ng pakiusapan ko si Simon na ilayo sandali ang nobya niya. Kahit anong mangyari, matutuloy ang kasal natin. Walang makapipigil kahit na sino. Let me sleep here, please. Napailing-iling si Daisy habang matamang nakatingin sa akin. Tulog lang ba talaga? O gusto mo na naman akong angkinin? David Jimenez talagang matigas ang ano. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak dahil yun naman ang totoo. Love, kailangan mong umalis na maaga para hindi ka makita nila Amy at Ate Eliza. Malalagot ka. Hindi ko napigilan ang muling mapahalakhak. Mabilis na tinakpan ni Daisy ang bibig ko gamit ang palad niya. Hinuli ko ang kamay niya at makailang beses kong dinampian ang halik ito. Umalis si Daisy sa ibabaw ko at humiga sa tabi ko. Siniksik ng husto ang katawan sa akin. Hinila ko ang kumot para takpan ang katawan namin. Tumagilid ako ng higa paharap sa kanya. Inayos ko ang pagkakahiga ng ulo niya sa braso ko. Ilang beses kong dinampian ng halik ang buhok niya, saka ako yumakap ng mahigpit kay Daisy. Good night po. I love you so much, my wife. Wow, BFF. Napakaganda mo sa wedding gown na suot mo. Super simple, yet so elegant. That really suits your personality. Ako man ay yung mahanga sa napakagandang wedding na pinasadya pa ni David sa Paris sa isang kilalang designer. Hindi ko akalain na magsusuot ako ng ganito kaganda at kamahal na wedding gown. BFF, huwag ka na mag-English. Ayoko man-nosebleed sa araw ng kasal ko. Turan ko kay Amy. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa kaloob-looban ko. Hindi ko akalain na ang amo ko na masungit at palasigaw ang magiging asawa ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti pag naalala ko ang unang araw na nakilala ko siya sa mansyon. Pinagkamalan ko siyang magnanakaw sa kabila ng mag-aranyang pananamit. Ikaw talaga? Kailan ka ba magiging seryoso? Puro kakalukuhan. Napangiti ako at niyakap ko si Amy, ang best friend ko at kapatid na ang turing ko sa kanya. Ikaw, kailan mo sasabihin kay Simon yung nasa tiyan mo? Wala ka bang balak na sabihin sa kanya? Biglang sumimangot si Amy. May pagkamatigas ang puso ng kaibigan niya. May mga pagkakataon ako nakakaramdam ng awa kay Simon na walang ibang ginawa, kundi ang magpakabaliw sa kaibigan kong tigre at matigas ang puso. Huwag na nga natin siyang pag-usapan, baka masira pang araw ko. Picture tayo dali. Masayang-masaya ako para sa iyo, BFF. Niyakap ako ni Amy at pinunasan niya ang luhang pumatak sa mata ko. Nasa isang hotel kami ngayon na malapit sa Manila Cathedral, kung saan gaganapin ang kasal namin. Mukhang nag-uusap-usap ang magkakaibigan na sa iisang simbahan magpakasal. Napag-alaman kong parehong simbahan din kinasal sila Justin at Eliza. Ganoon din si Aubrey at Charles. Kaya hindi na ako magtataka kung parehong simbahan din ikakasal si Amy at Simon. Relax lang, dude. Namumutla ka na. Pang-asar sa akin ni Justin. My heart is bursting with excitement and my knees are trembling. My feelings right now are indescribable while waiting for her at the altar. May mga nakalagay na pink roses ang bawat gilid ng upuan na madadaanan niya. Punong-puno ng pink roses ang buong simbahan. Sinigurado kong ang paborito niyang bulaklak ang makikita niya. Nandito lahat ng mga malalapit niyang katrabaho sa restaurant at sa opisina. Lahat ng mga malalapit sa kanya sinigurado kong makakarating sa araw na ito. All of this is for her. This is her day. I want to make her so happy today and for the rest of our lives. Nang bumukas ang malaking pintuan at bumungad ang napakagandang mukha ng asawa ko, bagay na bagay sa kanya ang wedding gown niya. Nagliwanag ang kinaroroonan niya at nagsimulang kumanta ang isang sikat na singer sa salaw ng kantang Beautiful in White. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko at ganoon din siya habang hindi napuputol ang tinginan namin. Ang ama ni Eliza ang maghahatid sa kanya patungo sa akin. Napakaganda niya. Her smile always captured my heart and soul. Araw-araw kong ipagpapasalamat na dumating siya sa buhay ko. Nagsunod-sunod ang pagpatak ng luha ko. Inabutan ako ni Justin ng panyo at tinapik niya ang balikat ko. My beautiful, naive, innocent and funny maid. In a little bit, she'll be Mrs. Jimenez, the woman I love the most. I muttered. Nang mahawakan ko ang kamay niya, itinaas ko agad ang nakaharang sa kanyang muka at siniil ko siya ng maalab na halik na ikinatawa ng mga tao sa loob ng simbahan.
Dude, hindi pa kiss the bride? Advance ka lagi. Sigaw ni Simon na biglang nanahimik nang tingnan ni Amy ng masama na ikinangisi ko. Kuya ta, napakaiyakin mo. Matanda ka na talaga. Bulong ni Daisy sa akin at nagawa pantawanan ang pagtulong muli ng luha ko. You're going to get a punishment tonight for calling me matanda. Punishment that you will not forget the rest of your life. Balik kong bulong sa tenga niya. Akala ko'y masisinda ko siya pero kabaliktaran na nangyari. Umisi siya at bumulong sa akin na ikinalunok ko. I can't wait, kuya ta. Alam mo naman gustong gusto ko mga parusa mo. Bulong niya at nagawa pang kindatan ako. Kahit siya na ang pinakamakulit na babae sa buong mundo, siya pa rin ang pipiliin ko at mamahalin ko. The first time I saw you walking on the side of the street with your funny, not so good outfit and the things you were carrying on top of your head, sa kabila na lahat nakuha mong atensyon ko at hindi mawala ang tingin ko sa'yo. At nang mapuno ng putik ang mukha mo at basang-basa ka, hindi pa rin maalis ang tingin ko sa'yo. Bumaba ako ng sakyan para makita ka ng malapitan kahit sumakit ang ulo ko sa kadaldalan at kakulitan mo. Hindi ko pa rin maalis ang mata ko sa maamo mong mukha na nagpapalakas ng kalabog ng puso ko. Lalong nabaliw ang sistema ko nang mahalikan ko ang napakatamis mong labi. Ikaw yung gurang na magnanakaw ng halik? Malakas na sigaw ni Daisy na muling nagpatawa sa lahat ng mga saksi sa aming pag-iisang dibdib. Nag-init ng husto ang tenga ko sa tinawag niya sa akin. Nanlalaki ang mga mata ni Daisy nang malaman na ako ang lalaking humalik sa kanya noon. Yes, baby. I'm your first kiss. Hindi ko yun pagsisisihan. At ipagsisigawan ko pa yun kahit paulit-ulit mo kung tawagin gurang at tandang David. Ayos lang sa akin dahil mahal na mahal kita. I will love you and cherish you for the rest of my life. Look naman, sinabi mo na lahat sa wedding bow mo. Ano pa sasabihin ko? Sambit niya kasabay ng pagpatak ng luha niya na agaran kong pinunasan. David Jimenez. Tandang David. Kuya ta. Ang amo kong masungit at palasigaw pero napakagwapo at mamalin ko habang buhay. Mahal na mahal din kita. Love, ikaw at ang triplets ang pinakamahal ko sa mundong ito. Aalagaan kita habang buhay at pasasakitin ko ang ulo mo habang buhay. Dahil mahal na mahal kita. Muling maririnig ang malakas na tawanan sa buong simbahan. Tigilan mo nga ako, David Jimenez. Singhal ko sa kanya sa walang tigil niyang pagsunod sa akin. Pagkatapos ng kasal namin, sa Tagaytay na kami nanirahan at ngayon ang ika-1 taong kaarawan ng triplets. 2 linggo na akong inis na inis sa kanya sa hindi ko malamang kadahilanan. 2 linggo nang ayaw ko siyang katabi kaya sa guest room siya natutulog. Baby naman, hindi ka ba naawa sa akin? Look at my eyes. I have panda eyes now because I can't sleep well in the guest room. Pagsusumamo niya, gusto kong matawa sa mukha niyang nakasimangot at umupo sa gilid ng kama. Mariin ko siyang taditigan. Nangingitim ang palibot ng kanyang mata. Mukhang totoo ang sinasabi nita na hindi ito nakakatulog sa gabi. Ganito na bang epekto sa kanya nang hindi niya ako katabing matulog? Lumapit ako sa kinaroroonan niya at tumayo ako sa harapan niya. Kinulong niya agad ako sa mga bisig niya. Mahigpit ang pagkakapulupot ng mga braso niya sa bewang ko. Oh, tell me what I did to upset you. I couldn't sleep without you by my side. Hindi na ako lalabas kasama ng mga kaibigan ko kung yan ang kinagagalit mo. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Simula na ikasal kami, 2 beses pa lang siya lumabas kasama ang matatalik niyang kaibigan at ako na lang ang naiinis sa parating niyang pagtawag habang nasa labas siya kasama ng mga kaibigan niya. Hindi ko nagsalita, hinayaan ko lang siyang nakayakap sa akin. I love you so much, my beautiful wife. Turan niya. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Pasensya ka na kung nasusungitan kita. Di ko din alam kung bakit ang init ng ulo ko sa'yo at sobrang pagkainis na nararamdaman ko nitong mga nakaraang araw. Masuyo niya akong hinalikan sa labi. I love you, my wife. Kahit tupakin ka't pasaway. Tumigil ka dyan, tandang David. Ginagalit mo na naman ako. Hindi ko maalis ang tingin sa napakaganda kong asawa. Abalang-abala siya sa kaarawan ng triplets namin. I bit my lower lip while looking at my wife. Hanggang ngayon, damang-dama ko pa rin ang init niya sa katawan ko. Dude, baka matunaw ng asawa mo sa tingin mo. Sambit ni Charles at tinapik ang balikat ko. I love her so much.
Di ko akalain na darating ang panahon na mababaliw ako sa isang babae at sa isang mas bata sa akin. Sambit ko at muli kong sinundan ng tingin ng bawat galaw niya. Nang lumingon siya sa gawi ko, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mapulang labi na makailang beses kong pinanggigilang halikan kanina. I know the feeling, dude. Ganyan din ako kay Avery. Marami na rin nagbago sa'yo. Hindi ka na, man, with a few words. Ngayon, sinasabi mo ang mga nararamdaman mo sa amin. Di katulad noon na sobrang malihim ka na mga nangyayari sa buhay mo. Cheers to our wife na nagpabago sa atin. Tama si Charles. Dahil kay Daisy, marami nagbago sa akin. A change for the better. Dahil kay Daisy at sa mga anak namin, nag-uuma po ang saya sa puso ko. Ipagsisigawan ko sa lahat kung gaano ko siya kamahal. Siya lang ang babaeng pakamamahalin ko. Madama namin pinagmamasdan ng mga asawa namin habang may hawak kaming mga glass of wine. Iniwan ko muna ang dalawa at hinanap si Daisy nang bigla ay nawala ito sa pwesto nito kanina. Ali, nakita mo ba si Daisy? Tanong ko kay Eliza nang makasalubong ko ito galing sa loob ng mansyon. Sabi niya, akyat daw muna siya sa itaas. Mukhang masama ang pakiramdam. Nagmadali ako umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon kung nasaan ang silid namin. Baka napagod ng gusto si Daisy sa pag-aasikaso ng mga bisita at sa makailang beses kong pag-angkin sa kanya kanina. Nang buksan ko ang pintuan ng silid namin, bumungad agad sa akin na nakahigang asawa ko sa kama. Nakapikit ito habang hinihilot ang sentido niya. "Oh, are you okay?" Umupo ako sa gilid ng kama sa tagiliran niya. Dinama ko ang noo niya sa pamamagitan ng likod ng palad ko. "Okay lang ako. Medyo nahilo lang ako kanina. Medyo okay ng pakiramdam ko. Baka dala lang ng sobrang init ng panahon." Tinulungan ko siya makaupo sa kama. Nalagyan ko ng unan ang likuran niya. Nang makita ko maayos na ang pagkakaupo niya sa kama, hinawakan ko ang kamay niya at dinala sa labi ko. Makailang beses kong hinalikan ang likod ng palad niya. "Salamat, love. Umaba ka na. Nakakahiya sa mga bisita. Pahinga na ako sandali, bababa din ako. Hindi kita iiwanan, baby, dito na mag-isa. Na alam ko na masama ang pakiramdam mo." Kinuha ko ang kamay niya at muling dinala sa labi ko. "I love you, my wife. Gusto mo bang ikuha kita ng pagkain? Kanina ka pa busy sa pag-aasikaso. Hindi kita nakikitang kumain." Kinuha ko muli ang kamay niya at kinulong sa palad ko. "Ngumitaw ka nga. Ano ba yung amoy mo? Napakabaho. Uminom ka ba?" Makailang beses kong inamoy yung sarili ko. Sabay naman kami nag-shower kanina kaya hindi ko maintindihan kung bakit nababahuan siya sa akin. "Baby, wine lang naman ang ininom ko." Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Daisy. Maybe my baby is just tired. I sigh when she moved further from me at mukhang ayaw niya talaga ng amoy ko. Umaba si Daisy mula sa kama at nagsimula na maglakad patungo sa pintuan. "Love, magpalit ka muna ng damit bago mo ko lapitan. Maayos ng pakiramdam ko. Aasikasuhin ko na mga bisita at ang triplets. Sumunod ka kaagad sa baba pagkatapos mo magpalit. Huwag ka na rin uminom, please." Naguguluhan ako sa kinikilos na Daisy. Ayoko magalit na naman siya kaya sumunod na lang ako sa mga sinabi niya. Ayoko nang matulog sa guest room. Nagmadali ako nag-shower at nagpalit ng damit. Lahat ng gusto niya gagawin ko dahil ayokong nagagalit siya sa akin. She is my lovely boss now at lahat ng gusto niya masusunod. Nagmadali akong bumaba at hinanap ko agad siya. "What's up, bro? Mukhang gumawa ka na naman ng kababalaghan. Kanina ka pa hinahanap nila Charles at Simon." Sambit na Justin na nakasalubong ko, papasok ng mansyon. Karga-karga niya ang kanyang bunsong anak. "Sira, di lang maganda ang pakiramdam ni Daisy ngayon. Hindi ko maintindihan ang pabago-bago niyang mood. 2 linggong galit na galit sa akin. Sa gastrom niya ako pinatutulog nang hindi ko alam kung anong nagawa ko. Kanina naman, nagyakapin ko siya, sinabihan niya akong mabaho. I've never smelled bad in my entire life." Hindi ko napigilan ang maglabas ng sama ng loob kay Justin. Ipinagtaka ko nang tawanan lang ako ni Justin. Ang paglalabas ko ng sama ng loob na lalong nagpainis sa akin. Sumimangot ako at tanda na siyang talikuran. Nang magsalita siya, ay ikinagulat ko ng husto. "Dude, ganyan na ganyan din sa Eliza no ipinagbubuntas niya ang kambal namin. I'm sure Daisy's pregnant the way you describe her moods." My lips parted. Hindi ako makapagsalita. When my senses came back, I ran into the garden to look for my beautiful wife. At nang makita ko siya, papalapit pa lang ako, ay sumimangot na siya sa akin at mukhang galit na naman siya. Naintindihan ko na ngayon kung bakit. "Bakit ang tagal mo?
Sabi ko, bumaba ka kaagad. Sambit niya ng konti na lang ang pagitan namin. I just smiled at her. Lumapit ako. Masayang masaya ako na malaman na maaring buntis nga si Daisy. Kinulong ko ang mukha niya sa palad ko. David Jimenez, huwag mo sabihin na maglalambing ka sa harap ng maraming tao. Buti naman at hindi ka na mabaho. Nawala ang inis sa maganda niyang muka. Napalitan ng matamis niyang ngiti. Mabilis kong inangkin ang labi niya. I love you, my pregnant wife. May pagtataka sa mukha niya nang banggitin ko ang salitang pregnant. Anong ibig mo sabihin? Hinila ko siya paalis sa garden. Walang pagtutulo siyang sumunod sa akin. Dumiretso kami sa itaas, sa silid namin. Pinaupo ko siya sa gilid ng kama at nag-squat ako sa paanan niya. Kinuha ko ang kamay niya at dinampian ko ito ng halik. Baby, baka buntis ka. Di ba pabago-bago ang mood mo? At kanina, sinabihan mo kong mabaho. Nang mabanggit ko lahat ng mga sintomas mo kay Justin, sinabi niya baka buntis ka kasi ganoon din daw si Eliza noong ipinagbubuntis niya ang kambal.